Yan. Alright, let's go. Let's go and let's start na. Magla-live na ako dito sa Discord in 3, 2, 1. Okay, yan. Tapos, syempre, la-live rin natin to. Discord. Yan, kita nyo ba yung trading screen ko and also the PowerPoint? Pwede kayo mag-on mic, guys. Kita na ba? Kita na parehas? Pwede kayo mag-chats rin sa general chats if you want. Kita na. Yun. Let's G. So kung kita na, let's start na. Onting recap lang sa bootcamp part 3 natin. So we've discussed part 2 and part 3. We've discussed the market structure here. No, bullish and bearish market structure, the higher highs and higher lows, the breakup structures or continuation pattern, the change of character / market structure shift or MSS. Parehas lang yung dalawang yan, baka malito kayo. I think may kita ko, natandaan ko, may nagtanong, Coach, ano po yung MSS? No, so ito siya, yung market structure shift is also same as change of character. So I think hindi yata siya naka-attend dito. Hindi ko alam kung ano name niya eh. Pero nag-ask siya sa akin eh. Si Alvin ba yan? Alvin ba yun? Sa circle. Pero yun, MSS or market structure shift and change of character or choke is also same yan. And it is, the purpose of those two is reversal. Okay, so dito tayo nag-start ng part 3 sa consolidation. So consolidation is wherein there's no trend. There's no trend at all and the market is just moving from right to left. So, ganun siya. Okay lang. Alright. So, ayun. Ito yung consolidation. Wala siyang market structure. Ibig sabihin, hindi muna tayo magde-trade kasi walang trend. As I've said before, always trade with the trend. The trend is your friend. Pagka walang trend, no trade. No trend, no trade. Merong trend, edi may opportunity for us to trade. So, ayun si consolidation. Isa siyang market behavior. Then, we've also discussed the support and resistance, the roof and the floor of the certain market structure or certain price action ng isang pair. Resistance is the roof, support is the floor. But most importantly, identify natin sila as supply and demand. Ayan. So, si resistance is also supply or the roof and demand is also support or the floor. So, ito yung madalas natin gagamitin, hindi support and resistance, but at least alam nyo yung concept ng support and resistance also. Ang difference lang nila is si support and resistance, paline siya. No, pag ganito lang si support and resistance, wait lang. Sorry. Hindi mo na ako titingin sa tanggalin ko rin muna yun, drawing. Alright, so si support and resistance, paline lang siya. Yan, paganyan lang siya. Pero basta kahit anong taas, kahit anong higher high or higher low or lower high or lower low, considered siya as support or resistance. No? Pero si supply and demand zone, ang kinahibayan niya is may reason. May reason tayo kung paano makahanap ng valid. No? Keyword is valid. The valid supply zone or demand zone for us to know kung saan pwede or kung saan potentially magpunta si price to mitigate or to tap it bago magpunta sa direction niya. No, in this case, ito nga, si supply zone is lagi nasa taas, demand zone is nasa baba. Si demand zone, pag na-identify natin yan, pag na-identify natin, eventually, gagawin ni price yan as floor na may trampoline. Diba? As I've said sa last session natin. Isipin nyo floor siya na may trampoline. Pag bumagsak tayo sa may trampoline, tatalbog tayo pataas. So, ganun yung use ni demand zone. Yung use naman supply zone, bubong nga siya, no? Literally na bubong. Once na tumama tayo doon sa bubong or sa roof, mauntog tayo, eventually bababa tayo. Regardless of the gravity. No? So, paano hanapin tong supply and demand zone na to? And paano hanapin yung valid na supply and demand zone? Most importantly, is this one. Look for momentum candles. So, look for momentum candles where the move started. So, ito yun.
yung momentum candles. Yung mga engulfing ibig sabihin yung mga laking body. Mas malaki yung body kaysa sa wick, no? Yung body is ito, no? Literally, yung body yan mismo. Yung wick is yung parang line, stick lang. Ayan, ito yung wick. So, pagka nakakita kayo ng kandila na mas malaki yung body, mas malaki or mas mahaba yung body compared sa wick, tinatawag siya na engulfing candle. Itong candle na to is engulfing candle to. Yan. So, once na nakita kayong gantong engulfing candle, malalaman nyo na okay, momentum candle siya, gaya nung sinasabi dito, na kailangan hanapin. Okay, pag nakita natin yung momentum candles, okay. Next na hanapin natin yung opposite candle. Since yung momentum candles dito is puro bullish, ayun o, bullish white sa inyo, bullish green to. Yung opposite candle nun is bearish red. Okay? So ito bearish red. Pero sa inyo is bearish, sa inyo bearish red to, pero sa akin bearish black. So yun yung nahanapin natin. Unang-una, kailangan muna natin maghanap ng momentum candles. Dalawang way lang yon. Unang-una, momentum candles, which is ito. Pangalawa is opposite candle, where the move started. Ayan. So, ang gagawin natin dyan, mamarkahan natin from top to bottom wick. Then, ilalagay natin yung rectangle na tool na tinuro ko sa inyo nung part 2 ng bootcamp kung paano gamitin. Rectangle na tool tulad nito. Itong rectangle na to, ayan. Sa baba. Ayan, hanap tayo ng ano talaga. Ito for example to. Opposite candle, rectangle na tool. Yan, rectangle na to. Mamarkahan natin to opposite candle na to kasi ito yung momentum candle, so mga engulfing and marami mga black or bearish na candles. Sa inyo red to. Gagawin nyo lang Control or Alt para ma-magnet. Ayun, na-magnet yung cursor. Para hindi nyo siya ma-manually, paminsan hindi pa pantay, may puwang na ganyan, no? Kaya ang purpose ng magnet, Control or Alt sa keyboard nyo is para ma-magnet siya. Ayan. Yan, magnet sa baba. Yan. Ay, sorry, ayan. Tapos lalagay nyo siya sa right nyo, pa-right na ganyan. Ayun, no? Tapos ano yung ginawa ni Price? Nag-tap siya doon with the wicks lang, hindi siya nag-close. So, ilang beses siya nauntog, kaya maganda mag-sell dito. Yung stop loss, onting allowance lang. Ito yung purpose ng allowance. Ayan guys, oh. So kung dito tayo naglagay ng SL, possibly may hit tayo dito. Kasi nga, saktong-sakto yung SL natin. Kaya dapat lagi tayo naglalagay ng allowance. Kasi may spread din minsan. So sa case na to, for example, di tayo na-hit dito and na-hit yung mga take profit natin dito sa baba. Okay? So ganun maghanap ng supply zone. No? Sa taas. Paano naman pag demand zone? Ganito lang. Yung parang ginawa natin ngayon dito. Opposite candle, bullish naman to. Kanina kasi bearish, di ba? Ito kanina bearish candle. Pero hinahanap natin ngayon dito sa example na to is bullish. Okay? So demand zone, hanapin natin, lagay sa right side. Eventually, may hit yon. Once na hit, mag-entry tayo. Then, TP sa nearest high kung buy. TP naman sa nearest low kung sell. Okay? So, ito yung mga pinagawa ko sa inyo before and sa mga, recorded po to, Princess Aliyah. And also sa mga hindi naka-attend ng part 3, part 2, and most importantly, part 1. Kindly watch it na lang. Ito kasi part 4 na to, kaya sa mga hindi naka-attend, medyo baka ma-overwhelm kayo. Pero, kamusta mga assignment nyo? Nagawa nyo ba? Parang unti lang yung nag-send sa akin, Sabi ko 10 supply zones na may entry na sell. No? Nawala. Asan yun? Kaya 10 supply zones. Missing po ako coach ng part 3. Yun. May recording naman siya. Nandun sa link 3 din. Kung missing kayo. So yung pinagawa ko sa inyong task is maghanap ng 10 sa 5 minutes time frame. Maghanap ng 10 supply zone na may sell entry with proper entry, SL and TP, and 10 demand zone na same with proper entry, SL and TP. So basically, ang pinagawa ko sa inyo ay ganito. Wait lang, ba't naglalag? Yan. Lalag ba? Ba't wala yung yun? Yan, okay na. Yan, okay na. Ayan, tignan nyo guys.
Diba, basically maghanap ng supply and demand zone. So bago tayo mag-proceed sa another concept na explain ko sa inyo, magbigay muna ako ng example kung paano maghanap ng demand zone or supply zone using TradingView. So sa mga wala pang TradingView dyan, I think may mga hindi naka-attend dito before na kung paano gamitin si TradingView. So sobrang crucial na i-watch yung kung paano gamitin si TradingView. Kasi kay TradingView talaga madalas makikita yun sa mga social media, yung mga trading influencers, yung mga professional traders. TradingView talaga gamit nila, guys. Siguro sabihin na nating 80 to 90% gumagamit ng TradingView na trader siya. So kaya dapat gumamit kayo ng TradingView. So again, magana tayo ng supply and demand zones. Ayan. Ito yung gagawin natin ngayon. Unang-una, syempre, as said, di ba? Hanap tayo ng market structure. Actually, madalinan to eh. Ang pinakamahirap dito, syempre, pag natutunan nyo yung discipline niya, kung gagawin nyo pa siya o hindi eh. Kasi wag din siya ginagawa, di talaga kayo matututo, guys. Promise. And demand. Yan. Itong tatlo yung confluences natin para mag-enter tayo ng market. Market structure, break of structure, or MSS. Sabi natin choke. Sige, same lang naman yun. Hindi, choke na lang lagay natin. And supply and demand. So, let's see. Ayan. So, sabihin natin sa example na to. Yan, sa example na to ay gagamit tayo ng strategy natin, which is market structure muna. Okay, ano nakikita natin dito? Unang-una, market structure, bullish siya kanina, ngayon naging bearish na kasi nasip niya yung higher low na to. So maglalagay tayo ng MSS dito or choke. After na-identify natin, and since yung market structure is bearish na, and yung pattern is ka-reverse lang yan, maghanap tayo ng supply and demand. Ano nga hanapin natin dito kung bearish yung market structure? Siyempre, kapag bearish yung market structure, hanapin natin supply. Find supply if bearish, then find demand if bullish. Ito, madali lang naman to, pero nilagay ko na lang red for the sake of example. Baka kasi mahirapan yung iba. Ayun. So, ang gagawin natin dito, hanapin natin momentum candles, meron ba? Check. Yung opposite candle where the move started, meron ba? Check. Ito. Ayun o. So may problema. Ba't ganun? Ba't di siya umabot dito tapos bumaba na siya? No, kasi si supply or demand, hindi lang siya isang opposite candle. Maximum of 2 opposite candle siya. So ibig ko sabihin, pwede kayo gumamit ng 2 opposite candles as your supply or demand zone. Tulad nito, 'di ba? Ito lang yung isang opposite candle. Pwede kayo gumamit ng 2 opposite candle, which is ito. Isasama nyo lang yung isang opposite candle na to. Pero maximum of 2 lang siya. Hindi pwedeng ito yung supply nyo kasi medyo malaki na yan. Ito lang, maximum of 2 lang. Okay, so tingnan nyo. 'Di ba? Saktong-sakto siya doon sa second opposite candle where the move started. Okay? So, kung namarkaan nyo yan or na-identify nyo, proper entry, saan tayo properly mag-entry kung sa supply zone sa baba. Yan, dito. Kasi kung dito nyo gusto mag-entry, like sa gitna, para makita nyo, ay, mas maganda yung risk to reward ratio ko dito, kaya dito ako mag-entry, hintayin ko dito. Majority of the setups, ganito lang talaga minsan, nagtatap lang sila, tas biglang baba na. That's why, para hindi tayo maiwan, dito natin ilalagay yung natin, yung entry natin. Pagkalagay ng entry natin dyan, saan proper dapat maglagay ng SL, dito sa dulo ng supply zone, then lalagay lang kayo ng onting allowance. Parang bagong biling shoes, yan o. Onting allowance lang. Kasi may spread eh. No, sa mga hindi nakakaalam, ulitin ko lang ulit. Kasi pagkasakto kayo naglagay dyan, like, sinakto nyo talaga. Kasi yung sakto lang, ganyan. May mga times na pwede pa siya umangat. No, kahit hindi siya nag-top mismo dito sa SL nyo, kahit dito lang malapit sa SL nyo, tapos bumaba na ng tuluyan, pwede kayong ma-top out pa rin sa trade. Kasi nga may, may spread.
na tinatawag. So that's why kaya lagi dapat kayo maglagay ng allowance. Yan, kahit mga 5 pips lang. Kasi from the original SL is ayan, 173. Pag kinonvert nyo into pips, 17.3. So, 17.3 to. Pero kung ira-round off nyo sa 17, so maglagay lang kayo ng mga 5 pips na ano. Ayan o. 5 pips. 5 pips na allowance. Tapos yung SL nyo, ay yung TP nyo naman, lalagay nyo sa lows. Nearest low. Ito yung nearest low yun. Yan. So ito yung nearest low. So ito na yung trade nyo, di ba? Using supply and demand zone. In this case, supply kasi bearish na yung market structure. So same. Pero to sadly hindi siya nagpunta dun sa hindi nagpunta pala. Punta ba? Oo, saktong-sakto. Ayun, tapos another one, may supply na agad tayo dito. Momentum candles. Nagkaroon ng breakup structure dito. Yan. BOS to. Yung sabihin, mataas yung chance na mag-continue pa yung market pababa. Kaya gagawin natin, 'di ba, rubber band theory, pag nag-stretch eventually babalik yung market sa gitna, around sa gitna. Saan banda sa gitna? Doon sa nakikita nating supply zone. Nasa yung supply zone dito, ayun, after momentum candles, nakakita tayo ng opposite candle, mamarka natin to. Ayun, opposite candle, ayun, mismo nag-top lang siya mismo. As in, top na top lang talaga. Nag-top lang siya, kaya that's why dito tayo naglalagay ng entry lagi sa dulo. Yan, onting allowance, proper entry, proper SL, onting allowance. Then, proper TP sa nearest low. Dito, ayun, no. So, ayan. May dalawang setup na kayo ng ilang oras lang to. In less than an hour, may 2 setups na kayo. Diba? So, next one. So, to Asia na to eh. So, next. Ayan, ito naman, supply zone ulit to kasi bearish pa rin eh, no? Ito, may momentum candles dito, may mga, hindi naman ganun kalalaki, pero maraming black na candles or bearish candles. Then, may opposite candle dito. So, mamarkahan natin to. Yan. Ano nangyari? Anong ginawa? Nag-top lang rin doon, ontog sa bubong. Then, entry dito. SL dito. And TP dito sa nearest low. 'Di ba? So, ganun lang kadali si SMC or si supply and demand zone eh. Kailangan lang siya talaga ulit-ulitin eh. Kasi every single time ito yung nangyayari sa market. No? Paano naman kung bullish? O sige, bullish tayo. Maghanap tayo ng mga bullish ito. So, market structure, unang-una, i-identify natin market structure lang. Ayan. Si market structure, identify natin ano yung market structure ngayon. Ayan, kaka-shift niya lang dito into bullish. Ayan. MSS, so bullish na siya. Yung pattern is reversal. Kaka-reverse lang niya. Then nagkaroon ng momentum candles dito, dalawa. Malaking engulfing candles. Tapos may opposite candle dito, mamarka natin. Ayan o. Marka. Tapos, proper entry. Proper SL. Dito, onting allowance. Proper TP. Nearest high. Ayan o, scalp lang talaga. Tapos hintay ulit kayo. No? I think ito yata example natin nun. Ano nakaraan eh. O, ito nga yan. Yan. Tapos, ito may na-momentum candle dito. Ito, ano problem? And may potential. SL property. Diba? So, another one. Ito pa. Demand zone. Opposite candle ulit. Moment candles. Markahan natin yung opposite candle na yan. Lagay sa right. Anong ginawa ng market? Nag-top ulit. Pagka-top, proper entry ulit. And proper either dito sa high na to or sa high na to. Yan. High na to. Ito yung high. Yan. Diba? So, again, ito ulit to. Ayun, no? Opposite candle. Diba? So, pero ano sabi ko kanina, either maximum of 2 opposite candles since ito yung opposite candle na katabi niya. So, ito yung demand zone nyo. So, ayan, no? Entry. No, masaya talaga matuto nito. Masaya kung nagagawa nito siya mismo. And dito, nearest high. Diba, maghanap lang kayo,
Para lang kayo nagdo-drawing or nagla-line-line lang sa sa computer. Eh. So ayun siya basically, no? Ganun maghanap ng mga eto demand zone kanina, ito naman supply zone. 'Di ba? So yun mismo yung pinapagawa ko sa inyo. Ganun yung dapat na ginawa nyo or I think nagawa nyo, yung mga iba nagawa na to pero yung mga iba hindi pa yata nagagawa. Ito yung pinapagawa ko sa inyo. So sa mga hindi pa nakakagawa, maghanap kayo na to ng 10, find 10 supply zone. Supply zones. Mamaya to after session na. With proper entry, SL, and TP. And define 10 demand zones with proper entry, SL, and TP. Yan. Tapos pwede siya mag-screenshot. Paano mag-screenshot yung naturo ko nga sa inyo before sa TradingView. Pag nakamak kayo, Command Shift S. Yan, may chart image copied to clipboard na to. Or or Control Shift S pag sa mga Windows. Yan, tapos i-copy nyo lang agad siya. Pwede kayo maglagay niyan sa Google Docs, sa Notion, pwede, sa notes nyo, pwede siya lagay. Kayo bahala, no? Para ganun ang gagawin nyo, guys. Okay? So ngayon, mag-a-add tayo ng another concept para mas maging high probability yung setup natin sa using supply and demand. Yung concept na yun ay tatawagin natin fair value gap. Order block and fair value gap, I mean. So order block muna, punta muna tayo sa order block. So, sino yung nagsabi dito dati na order block yata? Sino may sabi nun? Basta may nagsabi dito na order block eh. Order block something. So dati may nagsabi nun dito na order block, ganun. Same lang siya sa supply and demand zone. Kung paano hanapin si supply and demand zone, ganun lang rin si order block. Okay? So itong opposite candle na to, order block yan. After momentum candles. Opposite candle na to, order block yan after momentum candle. Then, itong opposite candle na to, after momentum candle, order block yan. Same, lahat, sa lahat yan, order block yan. Basta yung mga opposite candle after momentum candles, ito order block to. Yan, order block to. Yan, order block rin to. Itong opposite candle. Basta yung mga minarkahan natin, yung supply and demand zone, order block rin yan, guys. Order block din yan. Okay? So yun lang, baka ma-confuse kayo. Pero yung kasi madalas na ginagamit namin yung term, di ba? Order block, order block. May order block dito sa baba, oh. Sa order block ko mag-entry, ganyan. Pero order block is also supply and demand zone. No? Order block sa baba, tawag doon demand zone. Order block sa taas, ang tawag doon supply zone. So same lang rin siya. Baka malito kayo. So yun lang siya. Next concept is itong market imbalances. So, di ba nasabi ko sa inyo na si market is ganito lang talaga madalas gumagalaw. Di ba, rubber band theory, pagka-stretch, babalik sa gitna, banda sa gitna, so demand zone, kasi bullish to. Stretch, balik sa gitna, demand zone, stretch, balik sa gitna, demand zone, stretch. Okay? So, may isa pang binabalikan si price, hindi lang si demand zone or supply zone. No? Kaya magtataka ka minsan, bakit may demand zone naman ako dito? No? Tama naman, oo. Pero dito, may demand zone ako dito, pero hindi binalikan. Dito lang yung banda sa gitnan to. Anong meron dito? Bakit hindi binalikan yung demand zone ko dito tapos umangat na agad? No? Yung tawag dun is itong fair value gap. Ito, madalas nyo itong maririnig sa GC or makikita sa GC.
May fair value gap kasi dyan, kaya ako nag-entry dyan. May fair value gap dito na kailangan pang i-fill, oh. May fair value gap dito na pwede pang puntahan, no, bago tumaas or bumaba, oh. So, tong fair value gap na to, ito yung most used na concept ko bukod sa order block. Pero ang pinaka-favorite kong concept itong fair value gap kasi ito yung game changer sa akin as a trader. Ito yung nagpapasa sa akin sa mga funded accounts ko. Ito yung nag-sustain sa akin sa mga funded accounts ko. Ito yung nag-sustain sa akin sa overall trading journey ko, fair value gap. No? Kasi once na nakita nyo yung fair value gap, lagi nyo talaga siyang ma-utilize. No? Kasi nga, bukod sa demand zone or supply zone yung binabalikan ni price, yung pangalawang binabalikan niya is fair value gap. So, dalawa lang binabalikan lagi ni price. Price rate always to, hindi to often. Talagang always to. Price always retrace to two things. S&D zones or order block, same lang yan. And or FBGs, fair value gaps. Yung mga fair value gaps ay yung mga imbalances sa market. Kasi trabaho ni market na laging i-balance yung market or i-rebalance kapag may isang taas. Pag may isang taas, ibig sabihin hindi na isang balance, hindi na balance yan. Ganito dapat gumalaw si market palagi, pasigsag. No? Pero kung may time na ganito gumalaw si market, isang taas talaga, eventually, may mga imbalances dito sa area na to na kailangan niya i-fill. So, kaya kailangan niya bumaba ng paunti-unti to fill the imbalances before continuing to the upside. Ganun siya. Kaya once na na-identify yung mga imbalance, okay, may imbalance dito. Pwede itong balikan ni market kasi kailangan trabaho niya i-fill yun, mga imbalances na yun. No? Pero supply and demand zones or order blocks is also kind of imbalances. Okay? So, imbalance rin tong supply and demand zones in order block. No? Different type lang. Kaya nga nakalagay ito, market imbalances. It is the uneven distribution of buy and sell orders. Pagka sobra yung buys, pag mataas na yung price, eventually kailangan may mag-sell dun, di ba? Para ma-rebalance yung market. Pag sobrang baba na ng market, kailangan may mag-buy dun para ma-rebalance yung market. No? Pero pag sobra yung buy naman, pag sobra din yung sell, magkakaroon niya ng mga market imbalances tulad nitong tatlong to. Pero huwag kayong malito sa dalawang to, yung volume imbalances tsaka gap. Ang importante dito, and madalas yung makikita is itong fair value gaps talaga. No? Pero paano ba maghanap niyan? Tas ano ba itsura niyan? So ito yung itsura ng fair value gap. Yan. So yung fair value gap is tatlong kandila to, yung nasa gitna. Kapag ka may butas dyan, tulad nito, ayun no. Wala siyang wick. Yung wick is yung stick. Wala siyang wick or body na nag-overlap dito sa left side and right side. Ayun yung tinatawag na fair value gap. Okay? So, ito yung example niyan. Ganito siya. Dito muna tayo sa sa drawing. Yan. Ito si fair value gap. Kailang tatlong kandila. Oops. Yan. So, si fair value gap, ganito siya. Yan. So, basta pag wala siyang kandila sa left side, kandila or wick sa left side or right side, tas parang may butas dyan, di ba? Naisip niyo parang may gap dito. Di ba? Parang may, tawag dito. Parang siyang pwede pang puntahan ni price. Basta parang siya may butas. Parang ganun yung pagkakita ko sa kanya. So, mamarkahan nyo yan. From dito sa wick na to, yung dulo ng wick na to dito sa wick na to. Okay? So, gaganyanin nyo siya. So, ito yung fair value gap na lagi nyo nakikita sa chart ko. Yan. So, ibig sabihin, may nakikita na tayong market imbalance dito na pwedeng balikan ni price. No? Eventually, ang ganito yung gagawin ni price dyan. Once na nagtumaas na si price dito and may na-establish na fair value gap dito, eventually gagawin ni price is
Babalik siya dito, no? So dito nyo malalaman kung saan banda magre-retrace si price sa mga fair value gaps, no? Kasi minsan magtataka kayo, wala naman, 'di ba? Kadalasan may demand zone dito eh. 'Di ba? May demand zone dito. Tapos dito kayo ito yung mamarkahan nyo as your demand zone, 'di ba? For example, may natin na play na yan. Ito yung mamarkahan nyo as your demand zone. So dito kayo mag-entry, no? May mga times na mga gantong setup parehas may fair value gap and order block and nakakalito. Saan kaya ako mag-entry dito? Kasi sabi ni coach, 'di ba? Sa fair value gap dapat mag-entry minsan and sa order block minsan pwede mag-entry or sa demand zone pwede mag-entry. Saan ako banda mag-entry dito? Ang pipiliin nyo syempre, yung andito pa rin, yung mas mababa. So kung papiliin nyo, pipiliin ko tong order block kaysa sa fair value gap. Pero may mga times na ganito, na walang order block dyan at all. Fair value gap lang talaga yung pwedeng pag-retrace ni price bago tumaas. So ito yung example ng isang fair value gap. No? Eventually, kailangan siyang retracean to fill. Parang order block lang rin siya. Pero, ganito yung itsura or ganito siya hanapin. Well, hindi opposite candle but three strike candle. Tapos wala siyang wick and body sa left and right niya. Okay, so ito yung real example ng fair value gap. Para hindi kayo malito. Ito, for example, ito. Naglalag yung lapi ko. Yan. Ito, fair value gap niya, malaki na yan. Pero, wag mo na yan. Baka mas malito kayo. Maghanap tayo ng fair value gap na matino-tino. Ito, for example, ito, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. Diba dito, nag-shift na siya. So, nag-reverse na siya. Ayan, no, shift. So, bearish na talaga tayo dito. Magsisell lang tayo dito kasi bearish lang, diba? Tapos, may dalawa tayo nakikita ditong pwedeng pag-retrace ni price. Order block muna. Order block. Yan. And fair value gap. Fair value gap is ito, 3 strike candle, diba? Ito, 1, 2, 3. So, ito, fair value gap to. Pero may fair value gap rin tayo dito. Ayan, 1, 2, 3. Wala siyang wick dito sa kaliwa or body. Wala rin siyang wick. Wala siyang wick or body ng candle dito sa kaliwa and wala rin siyang wick and body dito sa right side. So, mamarka natin to. And eventually, syempre, na-fill siya dito through this wick. No? Ito yung minsan mahirap or tricky sa market eh. Lalo sa gold. Di ba sabi mo, doon ako mag-i-entry sa fair value gap or sa order block. No, dapat dito kami mag-i-entry, di ba? Hintay namin dapat dito eh. Pero ba't ganun? Ba't ganun? Dito lang siya nag-retrace sa fair value gap na to. No? May mga gantong times talaga na kahit na hinihintay nyo dito magpunta, either dito kayo magsaset ng entry, yan, onting allowance, set na to, magandang entry nito sana, may order block o tapos may fair value gap, nagsama pa. Pero anong nangyari, hindi nagpunta. Dito lang sa baba ng fair value gap. Ang punto ko dito is, yun nga, either order block or fair value gap. No? Kaya kung gusto nyo mag-entry dito, kung ayaw nyo maiwan, dito sa dulo na to, or sa gitna, no? Ito naman fair value gap na to, hindi siya tulad ng order block na dapat sa dulo tayo nag-entry. Kunyari, sell. Sa baba tayo mag-entry. Yung fair value gap, ang advisable yan, sa gitna kayo mag-entry. Gitna ng fair value gap. Okay. Para sa better, gitna kayo mag-entry yan. Ito, medyo malaki nga lang nyo, pero hindi kayo naiwan. And ang tatargetin nyo lang, syempre yung low ito. Ito yung low. So, profit pa rin, di ba? So, ganito use ng fair value gap. Tingnan nyo, bawat setup, madalas yan either fair value gap or order block binabalikan. O ito, tingnan nyo to. May order block dito. Order block. Pero, yung binalikan niya is fair value gap lang. Diba? So, dapat hindi, sa una nakakalito to, pero ang pinaparealize ko lang sa inyo, syempre, at least magkakaroon na kayong idea kung bakit
hindi nagpunta sa demand zone or order block nyo yung price, no? Paano kung hindi nyo alam yung fair value gap, 'di ba? Isipin nyo, hindi nyo alam yung fair value gap. Magugulat kayo, ba't ganun? Hindi naman pala effective yung tinuro ni Coach Hans eh. Kasi sabi niya dito lang madalas bumabalik eh, sa mga order blocks or demand zone, supply zones. Ba't hindi bumalik dito, 'di ba? Syempre, yun nga dahil sa fair value gap. May fair value gap siya na hit dito or finil. Tsaka siya tumaas. Yan. So pwede kayo mag-entry dito sa dulo. SL nyo dito, onting allowance. Then, nearest TP sa nearest high. Hindi may entry na kayo. 'Di ba? Ito, next one. Ito, engulfing candle ulit. Tapos may order block na naman kayo dito. Order block. Tapos, may fair value gap din kayo dito. 'Di ba? Hindi na naman siya bumalik sa order block. Fair value gap lang rin ulit. So kung alam niyo yung fair value gap, at least na-maximize nyo. 'Di ba? Na-maximize yung entry. Kasi alam niyo yung fair value gap eh. Okay? So at least alam niyo na yung fair value gap. So hanap pa tayo. Last example. Ito, last example. Naglalag yung laptop ko, boss. Ito, ang laking fair value gap nito. Naglalag nga lang. Okay na. Yan. Ito, ang laking fair value gap nito. No? Pero since sobrang taas niya na, medyo malabo na tong fair value gap na to. Kasi taas lang. I think news time. Nung time na to. Order from gap. Kaya pa nga. And hindi siya nag-top doon. Saan siya nag-top? Sa order block. Ay, sa fair value gap. Ito yung fair value gap po. Yan. Yan. Ito yung fair value gap. Okay? Pero, tama rin siya sa supply zone kasi, di ba, sabi ko nga, maximum of 2. So, pwede nyo i-add tong isang to. Yan, no? So, tumama pa rin siya sa supply zone. Pero better to kasi yung order block nasa loob ng, yung fair value gap nasa loob ng order block or supply zone. So, magandang setup din to. No? Tinan nyo, nag-displace dito or nagkaroon ng momentum candles. Again, may order block tayo dito na pwedeng pag-entryan. Yan. Pero ano nangyari? Hindi nag-retrace dyan. And, saan nag-retrace? Saan bumalik? Dito sa fair value gap na to. Yan. Again po. Nyo dito. Yan lang. So, wala naman tuloy. Kung may nasa-search V or demand, dito lang tag-retrace. Size value. Pero kung siya or ano. Ito sa set inis. Tapos, expansion. Tapos, iliat. Ito, yun, tinasok sa ito. May field na fair gap. So, punto. Okay. So, ganun. Yung session ngayon, more on, tawag dito, more on fair value gaps lang. Mastering fair value gaps in order blocks. So, yun lang talaga yung session ngayon sa bootcamp. Pero kasi more on execution na tayo. And yung next na bootcamp natin, time and price, kung anong oras dapat talaga mag-trade. Mas ba talaga dapat tayo humanap ng setup? Umaga ba, hapon ba, o gabi? Yun yung i-discuss ko sa next session. More on time and price and also yung liquidity na. No?
Pero, ang gagawin nyo ngayon is, ito nga, yung sinabi ko sa inyo na hahanapin nyo. Itong, maghanap kayo ng 10 supply zones with proper entry, SL and TP, and 10 supply and demand zones with proper entry, SL, and TP. If formed. And identified. Yan. So, ito yung assignment nyo ngayon, ha.